Magandang gabi sa lahat. Good evening po. Good evening, Ate Tess. Good evening po, Ma'am Kai. Miss, Hello. ano nga? Ito po ay si Berna. Si Miss Berna. At ating pong patauhin ngayong gabi sa episode ng Senior ay si Miss Marites Katinig Riddler. Ngayong gabi ay episode 36. Ayun po. Makakasama na naman po natin si Ma'am Marites sa ito. Ngalawang guesting na ito. Yes po. Pero as coconut farmers, nung nakaraan about coconut din po to. Yun. At ngayon naman po sa at naganap na Marinduque Coconut Farmers Assembly. Pong November 6. November 6. At nangyari yan sa Boac, Marinduque. Marinduque, the heart of the Philippines. Yes. Na hindi pa rin po ako nakakapunta. Okay, parinig. O siya. Senior City Kwentuhan is brought to you by... Yes po. So, currently, stream po tayo sa ating iba't ibang Facebook pages ng ating mga partners. Nandyan po ang Senior Cities ng COVID, Lapis o CISO, Inat Philippines, of course po sa page ng Construction Movement. At sa episode po na ito, pag-usapan natin, yung sabi nga ni Berna, yung na Marinduque Coconut Farmers Assembly. Alam naman natin na ang coconut industry, ang local coconut industry sa ating bayan, sa ating bansa, ay napaka-critical at susi na industriya. Dahil ang sektor po na makikinabang ay ang small coconut farmers and of course yung mga small entrepreneurs. At ito ay may malaking pakinabang sa ating bansa. At kaya po ang PRRM ay nag-facilitate din ng mga organizations at saka mga events at saka pagsuporta sa mga enterprises na ang mga pangunahing magpapatakbo, mamamahala, makikinabang ay ang small coconut farmers. Kaya po ginanap din itong Coconut Farmers Assembly sa isla ng Marinduque. Kung hindi pa kayo nakakarating, punta na kayo sa Marinduque. At ang tema po ng kanilang assembly ay ang pag-angat ng bawat pamilyang maniniyog ay pag-angat ng industriya ng niyugan. Yan. Kukwento sa atin ni Ate Tess mamaya, pamilyang magninyog, no? At iniugnay ito sa pangkabuuang industriya ng niyugan. Pero bago po natin bati ka muna Ate Tess. Bati ka muna sa ating magandang gabi po, Ole. Magandang gabi po sa aking mga nakaharap, si Ma'am Kai at si Miss Berna. Good evening po. Good evening, Ate Tess. At saka good evening sa mga manonood na... good evening po sa mga viewers ng Senior City. Yan. Sige po, ipapalabas po ngayon ni Berna ang... Meron pong 3 videos, maikling videos kaming ibabahagi. Ito po ay mga mensahe para doon sa Coconut Farmers Assembly. Ang una po ay ang una po ay si Senator Riza Hontiveros na nag-share po ng kanyang mensahe para po sa ating mga coconut farmers. So, rin po natin yung video. Maiksi lang naman po. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga leader ng niyog, mga kasama mula sa Quezon at Laguna at lalong-lalo na mula sa Marinduque. Salamat sa PRRM at FECOFWA Niyugan sa pag-organisa ng mahalagang konsultasyon. At sa lahat po ng mga magdunyog na kasama natin ngayon, isang napakalaking karangalan ang makasama kayo. Alam ko kung gaano kahirap ang araw sa niyugan. Maaga ang gising, walang work from home. At kahit anong effort, minsan parang hindi gumagalaw ang kita. Kaya sa Senado, gusto ko na ang kwento ng niyugan ay hindi puro pagtitiis. Gusto ko maging kwento ng pag-angat. Sa harap ng panganib ng kukulisap, sa naging pananalanta ng El Nino, hanggang sa pagtaas ng taripa para sa mga produktong niyog sa US, nais kong iparating sa inyo na may pag-asa pa rin. Hangad ko po ang malakas na pagprotekta sa lahat ng ating magsasaka. Kasi kayo ang pinaka-exposed sa bagyo, init, baha, drought. Kailangan ng mas maayos na crop insurance, mas mabilis na PhilHealth outpatient access
mas climate smart na rehabilitation kapag may kalamidad. Kaya isang malaking biyaya na si kasamang Kiko Pangilinan ay chairman ngayon ng Senate Committee on Agriculture, isang tunay na kakampi. Iparating natin sa kanya ang ating panawagan. Pagkatapos ng bigas, dumako na sa niyog. Kailangang tiyakin ang maayos at tapat na pagpapatupad ng lahat ng programang nakapaloob sa Coco Levy Funds. Ito ay pondo natin. Dapat ito'y bumalik sa inyo, sa magsasakang nagpapawis. Ito ang nararapat na kabanata para sa ating industriya. Dahil na rin sa tulong mula sa PRRM, naitawid ang ilang mga programang bagamat limitado ang kakayahan ng PCA. Pinapalawak nila ang proyektong Handling Delivery of Cocoa Seed Nuts. Ito ang pagtitiyak na ang plano ng pamahalaan na magtanim ng 100 million na puno ay magiging matagumpay. Bago ako magtapos, sana po makahanap tayo ng pagkakataon na magtagpo at mag-usap. Nais ko kayong makita ng personal at matanong kayo upang higit pa sa kopra ang pwedeng pagmula ng inyong kinikita. Napakaraming mga industriya ang pwede nating pasukin tulad ng delatang gata, cocoa sugar, cocoa water, at fresh cocoa. Sabi nila, bakit daw tayo nag-i-import ng mga bagay na kaya nating gawin? Gusto ko pong marinig ang sarili ninyong pagtingin sa issue na ito. Bago tayo magkita-kita, gamitin po ninyo ang araw na ito para magdialogo. Makakaasa po kayo na hahanap ako ng paraan para mas maging patas ang laban. Mabuhay ang kasipagan at pag-asa na dala ng bawat magnyunyog. Maraming salamat po. Yeah. Nakaka-inspire ang message ni Apo. Senrisa. Nagkataon din po, hindi naman nagkataon, siguro kaya din natin hiningan ng mensahe si Senrisa ay dahil siya po ang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ate Tess, sabi ni Senrisa, nais din daw niyang marinig ang inyong mga kaisipan o pananaw. Baka pwede kang magbigay ng maikling reaction dun sa message ni Senrisa bago natin ipalabas yung message naman po ni Sen Kiko Pangilinan. Again po, magandang gabi. Napaka-inspiring sinabi ni Senator Riza Ontiveros na para sa magsasaka at kung maririnig ng mga magsasaka ng Marinduque yan, mas lalo silang magkakaroon ng yung kagustuhan, yung alab na As ng loob. no, yung pong nung kanilang mga damdamin para suportahan yung proyekto ng gobyerno. Doon po nangyari doon sa assembly, napakaganda po kasi maraming mga individual farmer, individual na na-invite namin and organization. And lahat po sila ay nag-participate nung araw na yon sa pagtatanong, sa pag-aanalisa ng mga inilahad ng PCA mula sa doon sa kung ilan yung nakarehistro na hanggang doon sa ilan pa yung pangangailangan, doon sa paano magrehistro yung mga farmers. Yung iba kasi medyo hindi pa rin malinaw para sa kanila. Sa dami po ng farmers na nakalista sa PCA ay kokonti pa lang po, 239,000 na magsasaka ang mayroon ang Marinduque. Pero ang nasa kanila pala ngayon is 33,453. Oh, wow. Wala pa pong kalahati. So they encourage na magparehistro ang mga farmers hanggang sa farm workers, and they tackle at sinabi nila na ganito yung proseso at
pwedeng grupo sa barangay, pwede ding individual, pwedeng mag-drop by sa kanilang opisina. Isa pa pong napaka-inspiring din, kaakibat noong sinabi ni Senator Risa Hontiveros ay yung mga pagkakaroon ng shared facility na rin sa Marinduque. Although, ang cocoa sugar processor ng Marinduque ay wala, pero dahil sinasabi nila na ang laki nung potential kasi nga po ay napakalaki rin po ng bilang ng nyug pa sa Marinduque. Base doon sa tala nila ay nasa 3.9 million pa po ang bearing fruits na may namumunga at napakakunti ng bilang ng non-bearing. Nasa 365,000 lang po sa out of 3.9 million. So, malaki po yung potential. Sana rin po ay marinig nga kami ni Senator Risa Hontiveros para sa suporta na inahangad namin. Mula po kasi nung umattend ako ng World Congress, na-inspire po akong tumulong doon sa coconut industry ng Marinduque. Dahil alam ko po naman na since bata pa kasi ako, yung mga matatanda, they treat puno ng nyog as napakahalaga. Noong una hindi ko yung naiintindihan bakit yung maliliit bawal sirain. Kami mga bata po, yung mga dahon tinatanggal, gawin laruan. Bawal, magagalit sila. Ngayon ko po naiintindihan na bakit ganun nila pinahalagahan yung mga nyog. Yung pala is pagdating ng panahon, mapapakinabangan at mapapakinabangan ng future generation. Yeah. Yung sabi ni Sen. Risa na gusto din niya kayong marinig at usap, no? Baka malay natin sa mga susunod na panahon ay magkaroon ng pagkakataon na yon. At maraming binabanggit ni si Sen. Risa tungkol sa social services na dapat ding po, natakit po yan ng PCA. Okay. From the kung ilan status ng coconut sa Marinduque down to the services po na ibibigay ng government through PCA is nasabi po nila lahat yan doon sa nangyaring Farmers Assembly. Very good. Yung pala, nagtutugma. Yes po. So, yan po si Sen. Risa, ang message. Yes po. And yung sumunod naman to, pero bago po yan, parang nabanggit din po ni Sen. Risa yung Coco Levy Fund Movement. Siya po talaga yung isa din sa mga nag-a-advocate na ibigay talaga sa farmers yung management ng mga assets na yun. Yes. At hindi lang sa kung sino man. At maghihintay lang ang mga magnyunyog na matanggap yun. It makes sense, ma'am, kasi nga yung push na talaga is for social justice as Committee on Women, Children, Family Relations po. Yes, correct. So, sumunod naman po ang ating chair ng agriculture ay si Senator Kiko Pangilinan naman ang magbibigay ng mensahe. Magandang araw sa kanilang lahat. Nais kong batiin ang provincial consultation activity ng Philippine Rural Reconstruction Movement sa temang ang pag-aangat ng bawat magnunyog ay pag-aangat ng industriya ng nyogan. Napakahalaga nitong pagpupulong na ito sa sektor ng ating coconut farmers at ang industriya ng magnunyog. Nung ako ang chairman ng Senate Committee on Agriculture mula noong 2016 hanggang 2017, kasama natin ang mga grupong magnunyog para isulong itong Coconut Trust Fund measure. Bagaman hindi natin ito na isulong ng husto dahil tayo po ay pinalitan bilang chairman ng Committee on Agriculture noong 2017. Bago tayo palitan, tuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnayan, konsultasyon sa ating mga magnunyog para mabalangkas ang Coconut Levy Trust Fund measure.
kasama natin ang mga champion ng Coco Levy Fund na maibalik sa ating mga magnunyog. Ang kasama natin noon si Ka Bobby Tanyada ng lalawigan ng Quezon. Nandyan din si Ka Santos, the late Ka Santos, also of Quezon. Kaya napaka malapit sa aking puso itong issue ng Coco Levy Trust Fund Measure at ang tamang paggamit dito. Ngunit siyempre sa huling banda, lahat ito ay mahalaga lamang kung ang kalidad ng buhay ng ating coconut farmers ay natutuunan ng pansin. Ano nga ba naman ang halaga ng anumang intervention ng gobyerno kung ang kalidad ng buhay ng ating mga magnunyog ay hindi naman nagbabago. Kaya bilang kasalukuyang chairman ng inyong Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kasama ang Philippine Rural Reconstruction Movement, pati na rin ang DA-PCAF bilang co-implementor. Tayo po ay nakikiisa sa inyo. Sabay-sabay natin pagtulungan ang industriya ng magnunyog, ang industriya ng coconut sa ating bansa. Mabuhay ang Marinduque, mabuhay ang PRRM at maraming salamat. Yan naman po si Sen Kiko na nagsalita din parang si Sen Risa ng mensaheng suporta doon sa konsultasyon at Farmers Assembly, Coconut Farmers Assembly sa Marinduque. Anong tingin mo, Ate Marites? Nagpapasalamat po din kami kay Senator Kiko Pangilinan sa kanyang inspiring message. Patungkol po dun sa sinasabi niyang Coco Levy Fund, yun po naman po talaga yung pinanggagalingan ng lahat ng suporta or lahat ng proyekto na ibababa. Tama po, yun talaga. At yun din pong tamang paggamit. Nananalangin po ako lagi na lahat ng project na ibababa sa mga tao or sa mga grupo ay talagang maibaba ng tama. At naniniwala po ako na dahil nandyan yung PRRM ay magiging tama po yung lahat. Na kung saan talaga yung budget na yun ay doon mapupunta. At harinawa po ay ito sa buong Pilipinas mangyari. Hindi lang po sa Marinduque. At saan babantayan po natin yan, yung mga proyekto na yan. Yung kalidad talaga po ng buhay ng magsasaka, since pa narinig ko si Coconut, is sabi nila kailangan may impact Kailangan may impact doon sa magsasaka. Dahil sila talaga yung pinagmumulan ng chain ng coconut industry. Kailangan talaga may kasi pag hindi mo na bago yung buhay nila, sabi, ano naman ang nagawa sa aming proyekto na yan? Wala naman. So kailangan may impact. May malaking impact. Sabi nga po, pagtutulungan po natin at alam ko po na kaya po nandiyan yung PRRM ay magiging maayos. Hindi ko po alam ba't ako nandito. Pero it's God's will na nandyan ako para tumulong. And lagi ko pong dinadasal na magdire-diretso yung aking pagiging available para sa Marinduque coconut industry. Hindi pa tayo tapos, Ate Tessa, ba't parang nag-aano ka na? Hindi po. Sige remarks. Hindi pa naman po. Yun lang. Ang sa akin, Tuloy ang kwentuhan. sana po nandun ako para abantayan kasi minsan kasi yung kailangan mo siyang tutukan para masigurado mo sa sarili mo na yung effort mo ay may impact dun sa mga tao na beneficiary nung ginagawa mo. Tungkulin nating lahat din naman yan. Yan, thank you, Ate Tess. Mamaya, pakikwento mo din sa amin yung
ilan pang mga nangyari noong Coconut Farmers Assembly. Pero may isa pa tayong mensahe na ipapalabas ni Berna. O baka meron pang sasabihin si Yes Berna. po, kasi Ayan. nabanggit po ni San Kiko yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act or Right. yung Republic Act 11524. Siya po pala yung principal. 1152. And si Senator co-author at the same time. Tabang-tama. So, yun. Kaya Nag-connect na pala. Nagdala. And susunod naman po natin na papakinggan at papanoorin ay of course po ang ating president from PRM na si Sir Ed De La Torre na may love for coconut Yes. industry po talaga. And fun fact, ma'am, habang nasa Sri Lanka ako, tinanong ko ni Sir Ed. Sabi, Saan ka? Sri Lanka. Ay, Wow! last week pala na ibalita. Opo. Ah. Tawag dito, sabi niya na baka may makausap ako patungkol sa coconut industry ng Sri Lanka kasi they're also known for their coconut industry in general. So madami-dami po silang mga coconut innovations. May nakausap ka ba? Meron. Wow! Ay, sige, kwento mamaya. Opo. At naikwento ko na rin po kay Sir Ed. Ayan. So ito naman po si Sir Ed. Maligayang pagbati sa ating pagtitipon sa Marinduque Coconut Farmers Assembly. Sana mangyari ito sa lahat ng probinsya. Hindi naman po. Hindi lahat. At least yung 69 na probinsya ng Pilipinas out of 82 na marami ang mga magdinyog. Bakit ko binanggit ito? Sapagkat bagamat malaking usaping pambansa at even pandaigdig ang nyog, sa totoo lang, para ito'y bumuelo na talagang ayon sa ating kakayahan at mas may kagyat na resulta, mahalagang mangyari ito sa lokal. Sa lokal, sa pagitan ng mga samahan ng magdinyog, tulad ng Nyugan, Pecopa, Sariling Kilos, or tulad ng mga ibang organisasyong tinulungan ng ibang ahensya, pati na ng PCA. Sapagkat pag hindi organisado, mahirap talagang unang-una, simple, tumanggap ng serbisyo, but higit sa lahat, kumilos ng epektibo. Kaya sana po ang ating asembleyang ito ay magiging dahilan para mas mapalapit ang ugnayan ng mga magnyunyog ng iba't ibang samahan sa PCA, sa probinsya, sa munisipyo, sa barangay. Lalong-lalo na kasimple kahit yung ating pagrehistro sa Farmers Registry. Gusto kong idagdag na mahalaga makipag-ugnayan ho tayo sa akademya, sa Marinduque State University at kung may ibang pribadong kolehiyo yan sapagkat kailangan natin ang kaisipan, pananiliksik at later kahit extension, pati ng mga interns ng mga estudyante. Pinutol-putol po namin yung message ni Sir Ed kasi medyo mahaba siya, 6 minutes. May nabanggit si Sir Ed at saka kahit kay Senrisa kanina, no? Hindi ko alam kung nabanggit din ni San Kiko, yung FECOFA. FECOFA ng FECOFA. Ano ba itong FECOFA na to? Ano nga? Federation. Ma'am, test too long. Federation of Coconut Farmers and Farm Workers. Ayun. Associations. Yan. Na ang kasapian ay nasa Bicol areas. Bicol up. Marinduque. May Camiguin ba, Tetes? Hindi ko pa po na-heard. Oo. So Camiguin, Marinduque, Quezon at Bicol. Quezon, Bicol. Ayun. Naga ba? Yan. Ano ba? Anong sinabi ni Sir Ed? Ako po na makipag-ugnayan po kasi Makipag-ugnayan. hindi lang po sa mga iba't ibang ahensya ng government, kundi pati rin po sa academe para po doon sa mas makatutok doon sa innovation or research part at ma-utilize or ma-mobilize po yung mga interns, lalo na po dito sa Cavite na meron po kaming yearly internship po with, partnership po with Cavite State University para po magbigay sila sa amin ng mga cute-cute na interns. Ayan. At nabanggit po ni Sir Ed, specifically sana magkaroon din tayo sa Marinduque State University.
So, ano po din ang inyong reaction dan, Ma'am Tess? Sa nabanggit po ni Sir Ed. Sa first 2 2 minutes minutes. po. Opo, yung pong sa lokal, tama naman po yun. Kailangan talagang mag-courtesy call, magbuo, makipag-ugnayan sa LGU from up down, from the capital down to the barangay level. Kasi po para alam nila yung pagkilos and alam nila na pag kita'y nangailangan ng suporta, nandun po sila. Kasi kung hindi tayo mag-courtesy call, magugulat sila. Nandiyan tayo. So, kailangan po talaga yon from the start na sila muna yung makaalam na andito po yung PRRM, andito po kami para tumulong, para makipag-collaborate sa inyo. Sa din po, totoo po din yun kasi sila yung may mga kabataan na nandun pa yung Process po. tapos kailangan mo silang gisingin yung kanilang damdamin para doon sa ganung mga usapin. And as far as I know, ay talaga pong nakikipag-ugnayan. Yeah. Chapter. Yung Paripieta ng Marinduque chapter at saka yung umaandar naman natin na ugnayan din sa Marinduque State University. Yes po. Yung Marks, partner din naman natin yan sa iba't iba pang mga bagay. At Apo. saka yung mga local NGO, halimbawa katulad ng Marinduque Council po ba? For Environmental Concerns? Yung Yes po, MASEC, and we working siguro pagbalik ko kasi nag-usap naman na po kami doon sa baba. Para the more, the merrier. Yeah, the more, the Yes. better. At meron din po tayong existing po na PRRYA. O nga pala, kaya pala nakataas ang kamay. Opo. Opo, PRRM. Na may involvement din po directly sa MASEC kasi si Yes. Johnson po ay may position po sa MASEC or may partnership po. Dati po akong board ng MASEC. Oh, okay. Yan. Ayan. Sige, tuloy po natin si Sir Ed. Ngayon, nasa yugto tayo talagang tinaya ni Presidente Marcos na bago ako mag-step down, 100 milyon na bagong puno ng nyug ang itatanim. Malaki yun, pero ano kaya ang pwede natin sabihin dito sa Marinduque? Sisikapin natin sa pagtutulungan nating lahat ay magkakaroon tayo ng malaking ambag dyan. May konti na tayong karanasan sa PRRM kasama ng mga samahan at federasyon na sa kilos magnyunyog. Naku, pahirapan ng negosasyon. Tayo nga ang PRRM ay kailangan pang evaluate para kami ay ma-accredit na at least naman po implemento na tayo ng government program. No? Pero higit dyan, ang mahalaga is yung ating sariling homework. Na kung saan ba tayo kukuha talaga ng mga nyug, saan tayo kuha ng pambayad para itabi ito sa halip na poprehin ay gawing seedlings at paano natin itatanim para palitan yung mga senile na at so. Pero alam rin natin lahat na maliban dyan, hindi tayo kikita at uunlad sa pagtatanim lamang at pag-aani ng nyug. Kailangan magkaroon tayo ng bagong mga produktong galing sa nyug mula sa simpleng langis at saka iba't ibang produkto, hindi lamang sa meat, kundi pati sa husk, pati sa shells. Kaya ang hamon natin, hindi lamang magkaroon ng pera galing lalong-lalo sa coconut levy para magkaroon tayo ng sariling nursery, magkaroon ng mga seedlings na bago, kundi magkaroon rin tayo ng maliliit na enterprise na nagkakaroon ng produktong ating ibebenta para lalong madagdagan ang ating kita sa pamilya at sa komunidad. Siyempre, nandiyan pa rin yung mga intercropping, iba't ibang bagay. Ayan. Daming alam ni Sir Ed kasi na-involved din po siya, di ba, sa Philippine Coconut Authority. Pinabanggit kanina nila, Sen. Risa at Sen. Kiko. Yan. Ano sinabi ni Sir Ed? Teka, bago pala yung sinabi ni Sir Ed, may sasabihin si Berna. Opo, ito pong nandito po sa gilid ni Sir Ed na inuusog niya pa kanina sa video ay galing po ito sa Marinduque. Tama po, Ate Tess. No? Yes po. Oo. Me too.
Nito. 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 Okay. Yan. Produkto ng Marinduque. Product, opo. Maganda pong actually yan po ay ginagawa na ng study ng Marso before pa. At hindi ko lang alam kung nasaan na ngayon. Pero paparamihin ulit. Kasi nawawala na po siya. Oo, nauubos na. Opo. Dahil sa mga kaingin system. Gano'n. Opo, nasusunog sila eh. Oo. Okay. Nauubos. Yan. Ang message ni Sir Ed, yung value adding sa coconut. Yes po. Ilang po. Isa din po dun sa parang nabanggit niya yung pagkakaroon ng nursery. Pagkakaroon ng sa Marinduque po kasi base dun sa aking research. Nakapagtanim na si Marinduque noong 2024 pa. Ilan Ate Tess? May 35K ng 5,000. OPB Dwarf. po. Tapos nung pong 2024, 6,205. Hybrid. Opo. Ang ano po niyan, nilagay nila sa Marso para sigurado silang maayos. Pero base po dun sa report ni Ma'am Jonah, na-delay yung flowering stage niya. Kasi po siya ay nasa lilim. Hindi masyadong nasikatan ng araw. Pero, part of that, at least po meron na tayo sa Marinduque na talagang source na mamumunga na-delay lang, pero namumulaklak na po yata siya ngayon. So, yun yung pong start ng pagkakaroon ng dwarf sa Marinduque. Tapos, pero, ang ano po is, kailangan pa po ng 88,088 coconut seed nut na itatanim sa Marinduque. Yun pa po yung bilang na kailangan. Tanong po, bakit po, specific na number po ang kailangan natin sa Marinduque na magkaroon po ng seed nut? Bahagi po ito nung 100 million. Oo po. Bahagi po ito noon at ito po yung nakuha ako sa data ng PCA. Okay. Opo. Isa sa mga assignment ko po ito kay Sir. Yun. Kaya po kailangan namin. Ako ay nag-research. Kaya pa nagdala ka ng ganun ng notebook mo eh. Opo. Kabisado Sulat po talaga ako ng mga dapat kung ano yun. And doon po sa sinasabi niyang value adding, opo, kasi meron na talagang 2015, nagbibigay na po ng mga seedling ng kape at kokwa. Okay. Kakao. PCA and mga heads ng Carabao, cattle, goat. Yun nga lang po yung iba, isa sa mga naging problema is hindi na alagaan ng maayos. So, hindi na buhay. Yung iba po ay nawala, yung iba ay hindi na dumami kasi parang wala daw lalaki, etc. So, yung pong mga livelihood, nandun na po eh. Ang kailangan na lang siguro, monitoring talaga. Kasi kung aasahan lang talaga po ang PCA, konti lang sila eh. Hindi po ganun ka So, nagpapasalamat po talaga at kita ikasama dun sa At yung ibang organization na magiging katuwang ni Picopa is mamomonitor po natin sila ng maayos. Sa ibang lugar, sa ibang probinsya po, No po, dito sa Marinduque. Sa Marinduque. Kasi ang Picopa po kasi is federation. Right. Oo. Dapat may association. Right. Yun yung working papa namin ng kayo. Oo nga. Opo, medyo masalimot. Pero alam ko po na magiging okay po yun. Magiging ayos din. The end of the day ay maaayos at may rehistro po sa PCA para po kita ay katuwang nila. So, at sa Marinduque, yung in relation to dun sa binanggit ni Sir Ed, ay yung pagtatanim ng mga punong nyog para, pero bago yon yung pag-produce ng seed nuts. Coconut seed nuts. At pag na-nursery sa kanila,
at tapos i-distribute sa farmers, tama po ba? Mhm. Para itanim sa kanilang mga nyugan. Opo. May Mamumunga later. may dalawa pong klase eh. May isang binanggit si PCA na parang kinonvert doon sa bagong project na si farmer mismo ang ng nursery niya on his own, pero monitor pa rin ni PCA. Okay. Tapos siya rin yung magtatanim Okay. yung kanyang seed nuts. Tapos babayaran siya until na andun na sa stage na mamumunga na yung nyog. Parang dati ang alam ko 50, 40 and 10. Ganon yung percentage ng bayad. Pero hindi, parang kaiba nung narinig ko kanina, parang 35 pesos yung babayaran per seed nut, parang until na umabot doon sa presyo na kukunin nila. Na market rate. Opo, nung PCA. Medyo competitive po yung price. Medyo parang, okay, sasabihin ni farmer na, okay to. Sige, Pwede. magpapatubo kami, pwede. Kahit na kami ay maghintay ng medyo matagal. Pwede. Pwedeng competitive po yung presyo nila doon sa mga farmers. At alam ko po na makikipagtulungan si farmers. Ay, pakinggan po natin yung Last part. pangatlo at huling bahagi ng message ni Sir Ed. Pero siguro sa kahuli-hulihan, ang isang mahalaga ay huwag manatiling tahimik lamang at naghihintay ang mga magnyanyog, lalong-lalo ang mga samahan ng magnyanyog na sa pamumuno ng ibang mga leader na medyo sabihin nating veterano na or bagong litaw na kailangang ipakita at ipahayag una-una sa ating isla at sa buong Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa iba na talagang may tinig tayo, may ideya tayo, may mga karanasan tayo na makakatulong sa pag-implement ng ating mga programa sa gobyerno. Kaya ako'y natutuwa na nandyan ngayon ang tatlong kinatawan na magnyanyog sa PCA. No? At sana naman ho sa ating pag-usap-usap ay maliban sa mga resolusyon o mga pinagkasundoan yan, ay patuloy na ating ugnayan at saka follow-up sapagkat mahalaga ang mga ganitong pulong, usapan, pero lalong higit mahalaga na itutuloy-tuloy ito. Kung minsan nakakapanghinawaan at siguro napapagod na kayo sa follow-up, pero wala pag hindi tayo nagpursige, saan tayo aasa pa? Mahirap naman mangyari yung milagro na lang. Sabi nga nila, nasa Diyos nga raw ang awa, pero nasa tao ang gawa. At taong hindi isa-isa, kundi nagsama-sama. At ang unang pagsasama-sama ay pag-usap-usap at humango ng karanasan at hindi lamang magpalitan ng ating frustration o mga hinaing, kundi kahit mumunting tagumpay, mabuting karanasan at mga aral na hango na sa sama-samang pagkilos, nandoon ang susi sa ating hindi man ng pagmatagal ang biglaang tagumpay, ay mga mumunting tagumpay at hakbang-hakbang na ating paglapit sa ating binimithing kabuhayan ng ating pamilya at komunidad, lalong-lalo na sa industriya ng niyog. Maraming salamat sa inyong pagtitipon at umaasa ko sa mga darating na araw ay patuloy tayong pakikipag-ugnayan at uunlad sama-sama, sabay-sabay. Mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po, Sir Ed. Thank you. Para sa inspiring message. Thank you po. Yun po. Sama-sama, sabi po ni Sir. Oh, yan. Sama-sama. Ayan, si Ma'am Jonah Portales. Ganda, Tetes. Kwento mo sa amin yung Farmers Assembly habang naggaganon kami ng pictures. At gusto mo ikwento yung mga pictures? Ayan, si Ma'am Jonah Portales po yan. Siya po yung nagtalakay ng katatayuan ng coconut industry sa Marinduque at lahat po ng programa na binibigay through them
binibigay ni government through PCA sa mga magsasaka at sa pamilya po nito. Kasama yung scholarship, yung mga medical assistance, they working for MOA sa mga ospital para po mabawasan yung bayarin or totally wala ng bayaran si farmers na nakarehistro sa NCFRS. Kaya po kailangan talagang nakarehistro sa kanila para yung lahat po ng gastusin, the scholarship, my God, nakakalula yung scholarship nila. Parang, Sana talaga umabot Ate Tess? opo, imaginein mo yung per sem, may 35K siya allowance, tapos 10K sa books, tapos 75K sa OJT, sa thesis 75K, tapos may another 30K pa na hindi ko maintindihan hindi ko maalala kung ano yun. Pero ganun kalaki po yung ibibigay, basta't yung kung ano po yung course na nakalist doon, yun yung kukunin ni anak ni farmer. Yes, oo. Po. Yan naman po si Katalikod. Hindi ko po siya makilala kasi po talaga nasa registration kasi ako. Pero anyway, PCA po yata. Apo. Siguro po siya ay isa sa mga director na galing sa kabila. Doon din po sa mga director, tinalakay din po nila yung mga paano matulungan yung mga farmer, paano sila ma-inspire. May mga inspiration talk sila na sinabi na hindi ko rin lang po maisa-isa. Pero ganun po yung naging daloy ng mga usapan pagdating dun sa mga director. Kasi po ang lahat ng nagtakel noong mga benefits, yung mga program ay si PCA Marinduque. Yeah, okay. Yan po yung mga picture na, nandun ako. Yung picture po. Picture. Masaya ako kasi po, yung unang activity ay as much as I know, ay nagawa namin at nakapag-comply doon sa required na number of participants. Mga 100 yan Ate Tess, no? Aba, yan po si Cassie Pring, sayang wala siya dito. Oo nga. Siya po yung nagbigay ng inspirational, welcome na pananalita at tinalakay niya po dyan yung team noong Farmers Assembly. Kasi Pring Pisara po ay ang tumatayong Pangulo? Yes po, ng Picopa Okay. dito sa national. Opo. Ayan. Nasa registration. Yan po yung isa diyang babae ay secretary ng Picopa. Yan si Sir Roy. Yan po yung kilala ko kasi naging kasama ko siya sa World Coconut Congress. Kaya yan po yung nakausap ko. Siya po ay taga-PCA? Director po yan ng Bisaya. Oh, okay. So bumisita siya? Opo, yan. 3 director po yan. Ay tama, director po yung isa kanina, yung 3 na yan katabi ni Ma'am Jonah. Director po yan, 3 na yan. Na galing sa ibang lugar. And napakasaya namin kasi dumating talaga po sila. Visayas, Mindanao po yan. Dumating sila. Natutuwa po kami. At sabi nga ni po ay sa kauna-unahang pagkakataon po ay nagsama-sama yung 3 director. Opo, si Cassie Pring, si Vice Gov, tsaka yung ex-Vice Gov. Si Adeline po, itong nakaputi ay ang former Vice Gov. Former. At katabi po niya ang current. Yes po. Si Bacoro, si Dr. Bacoro. Okay. Ayan, isa sa mga director po yan. Parang Director Pampanga ang apelyido niya. Okay. Ayan po ay isa sa mga leader ng Farmers Association sa Marinduque. Actually, dumalo po sila na ang kasama yata nila si Vice Governor Bacoro. Okay. Ayan, yan po ay, yung naka-black dyan, yan po invited ko, meron po siyang malaking nyugan. Sa Marinduque po?
Apo, sa Boa. Bowak. Apo. Tapos yan ay si Kadari, tsaka yung kanyang kasama. Asawa. Yan sila. Dami. Apo. Ayan si Director. Ayan po yung isa pang director. Yan po yung nakatalikod yata kanina. Ang ganda ng background natin, ano? Opo. Presko. Ayan si Si current Vice Gov. Vice Gov. Yan po. Si ex-gov naman Yan po. po nagsasalita si Si chairman ng chapter, si Adeline Angeles. Pierre Marinduque chapter, si Miss Adeline Angeles. Ay, ito po ay mga Miron, Ate Tess. Opo. Mga Miron na dumalaw sa assemblea ng mga Maglulyo. Masaya po kami na nandun kayo. Masaya din po kami. Edit na lang po ako dito. Palagay na lang po dyan si Berna. Ayan, sila po. Okay. Yung po nga ay coconut. Alin po? Nakaganyan po sila. Opo, coconut. Si coconut. Okay. Ay, ito po. Ayan po si Ma'am Muriel Largado ng PCA. Siya po ang may hawak ng NCFRS registration. Okay. Naku, siya pala ang kailangan nating no? Yes po. Kulit-kulitin. Ano po siya? Kachat ko po siya and the latest na, ang tagal po rin kasing magbigay nung ibang association ng name sa akin. Kasi ang sinasabi niya sa akin, kunin ko yung mga names, i-check nila, counter-check doon sa database nila kung naka-registered. Kasi yung bakong-bakong po, nakakuha na po ako 38 coconut farmers and farm workers na naka-registered na sa kanila. Nasa akin na po yun. Saan po yung bakong-bakong? Anong bayan? Gasan po. Gasan. Isa sa mga association po yun na binuo ng PRRM. Yes. Yan. Nag-ask ng question po yan. Isang participant po na nag-ask ng question. So ito pong mga participants mula po dun sa 6 na bayan? Opo, meron po talaga akong na per bayan kasi gusto ko pong kahit isa ay may makarating and then may masabi sila dun sa bayan nila na may ganito. Nga. Ano po yung aking goal doon sa yan po ay taga Torrejos. Okay. Sa Puktoy. Si Ma'am Aileen po ang nag-invite sa kanya. Si Mrs. Valenzuela. Opo, yan. Ayan, ayun siya. Si Vice Gov. At si ex-Vice Gov. Ayan po. Yan po si Aileen. Na po sila, synthesis na po yata yan. Doon. Okay. Ayan po, si Aileen nagbigay nung synthesis. Sige nga po, Ate Tess, magandang ikaw po ang magbasa kaya nung pahayag ng pagkakaisa po. Yes, i-display po namin. Sige po. Siya. Yan po. Kita po ba? Nakita nyo ba, Ate Tess? Opo. Yan. Okay na po. Pahayag ng pagkakaisa. Marinduque Coconut Farmers Assembly, pahayag ng pagkakaisa. Ang coconut ay tinaguriang Tree of Life. Pagkat lahat ng bahagi ng puno ay maaring pakinabangan at dito nakasalalay ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Ngayong araw, Nobyembre 6, 2025, ginanap sa Buwak ang Marinduque Coconut Farmers Assembly na may temang ang pag-angat ng bawat pamilyang magnyog ay pag-angat ng industriya ng nyugan. Kaisahan sa pagtitipon na ito ang mga sumusunod na hakbangin para sa 2026. Pagpaparehistro sa PCA NCFRS ng mga magninyog at manggagawa ng nyugan. Pagpapalakas at pagpapalawak
ng mga asosasyon at kooperatiba ng mga magniyog at manggagawa sa niyugan. Pakikiisa at pakikipagtulungan sa mga samahan at ahensya ng gobyerno, lokal at nasyonal nagsusulong ng programa sa pagpapaunlad ng sakahan at industriya ng niyugan, lalo na sa PCA. Pagpapatupad ng mga proyekto sa niyugan, lalo na ang mga massive planting, ang massive planting and replanting program upang magamit ang lupa at maitaas ang produksyon ng niyog. Pag-aralan ang pagtatayo ng mga maliliit na negosyo, teknolohiya, kailangang post-harvest facilities at merkado para masiguro ang kalidad ng produkto at sapat na kita. Pakikilahok ng pamilyang magniyog sa mga programa ng PCA, lalo na sa programa ng CFIDP, na may tulong pang edukasyon, pangkalusugan, insurance, bukod sa pangkabuhayan. Ang pondo nito ay nagmula sa nabawing COCO Levy Funds na nagkakahalaga ng 75 billion, Republic Act 1152-4, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ako, kasama ng iba pa, ay nakikiisa sa pagtataguyod ng mga gawain na banggit at aktibong lalahok upang maiangat ang kalidad ng kabuhayan ng mga pamilyang magniniyog. Ngayong araw, sumasang-ayon ako na maging kasapi ng Network of Marinduque Coconut Farmers Organizations na layunin ang sama-samang itaguyod, isagawa ang napagkaisahang 6Ps sa pagtitipon na ito. Patnubayan nawa kami ng Diyos. Ang galing. Palakpakan. 6 P's, ano? Ang galing. 6 P's. Madaling tandaan. Sana ate, sa bawat bayan may ganyan tayong poster, ano? Pwede na. Sa bawat barangay, ano? Para, pwede naman po. Oo, maalala nila. Maalala nila. Yung, sana po nga ay, siguro po ang susunod na, after nung nag-meeting pa po kami. Oo. Ma'am Eileen. And we plan, may plano po na ayusin na nga yung association na naka-under sa PRRM. And maglaan pa ng panahon para doon sa, ang gusto ko po sana maglaan pa ako ng panahon para malaman ko ano pa po yung organization sa ibang bayan. Oo. And makilala sila and makapagsama kasi po doon sa nangyari merong ilan lang marami kasi syempre po sa kakulangan din po ng ating resources is naiintindihan ko po yun, pero ang sa akin po ay ako yung lalapit, ako yung bababa kasi mas ma-appreciate kasi po 'yan ng mga magsasaka, yung pupuntahan sila. Of course. So, ma-appreciate po nila 'yan and they will touch. Maano po ang mga magsasaka yung loob nila pag pinuntahan po sila. Isipin nila napaka-importante mo na ganun po sila pag naman. Kaya excuse po. Oo. Ano yun, Ate Tess? 6 na bayan yun. Marinduque pa lang yan. Pero, hindi naman po kasi, sabi ko nga po is, magpa-piloting. Hindi man kakayanin ng isang takbuhan Konti-konti, sabi ni Sir Ed. Dahan-dahan. Hakbang. Makakamit din po yung kung ano yung gusto nating mangyari sa Marinduque at sa industriya ng niyog. At actually nga, hindi lang natin naman sa Marinduque nais o nilalayong mangyari yung ganito, no? Sana ay sa lahat ng mga lalawigan, bayan na may niyugan, na may malaking populasyon ng mga magdunyog at mga manggagawa sa niyugan, ay maganap itong ganitong uri ng proseso para matiyak na yung CFIDP at yung CFIDF, yung Coconut Farmers and Industry Development Program, ay tumungo at makababa talaga at makatulong sa kalagayan ng mga magdunyog sa niyugan. At makakatulong na organisada sila. Yes, sabi nga ni Sir Ed kanina, at nasa NCFRS, nakarehistro sila sa NCFRS. Opo. Ngayon, ang PRRM din po, di po ba Ate Tess, ay bahagi ng
Kilos Magnyog, yung Nyog na network ng iba't iba ring mga people's organizations, coconut farmers organizations, federations, and support NGOs na ang iisang layunin ang nagkakaisa sila sa layuning paunlarin ang industriya at ang mga magsasaka sa niyog. At ang iba pang kasaping organisasyon sa KM Yes. kabase sa iba't ibang probinsya. Yes. So ito ay pagtutulungan nating gawin na mapaunlad yung kalagayan ng mga magninyog at yung industriya ng nyog, lokal na industriya ng nyugan, sa pamamagitan ng CFIDP at yung Coco Levy. Yan. Yan po ang ating nais mangyari. Ngayon, Ate Tess, alam mo ba itong December 3? Yes po. Yan, pakipaliwanag mo rin. December 3 po, ito po ay mangyayari sa 11RR daw po. At same as in Marinduque, they invite ng mga coconut farmers within the ng Cavite. Kasi base po doon sa aking research, ang pinakamalaking may area na may nyugan is part dyan sa Silang. Ganun baga? Opo. Oh. At Maragondon, Tignan ng notebook. Wala po sa notebook eh. Okay. Yung aking pong research ay Okay. nasa, teka po. Malaki in terms of land area, Tetes. Opo. Magallanes. Okay. Diyan po sa part na yan. Parang 7th district ng Cavite. Yan po yung may malawak na nyugan. So yun, yung December 3 po ay may mga invited po doon na mga leaders ng association, ng coconut farm, ng mga farmers. Same as sa Marinduque, in-invite po sila para doon sa kanilang assembly, parang main assembly. Hindi ko lang po alam kung ilan yung participants sa ngayon, pero maganda pong simulain din yon. Parang sana dire-diretso at may invite ako hanggang sa Bicol. At parang bazaar din po yun, parang Opo. trade fair, ganyan. Sabi ko nga po sa susunod sa Marinduque, dalhin nyo mag-display kayo ng mga product ng coconut. Kasi may nagbenta naman po doon pero hindi din-display. Sayang. Sana meron. Opo. Okay. Kabili nga po ako ng Coco Jam. Opo, meron ganun. Sabi, late kasi po yung mga ganung idea. Anyway, siguro pa sa susunod pang mga assembly ay may mga gano'n na katulad nung nangyari sa World Coconut Congress. Ganda yan. Mini lang pero merong available na makikita ka na siguro pa sa susunod kasi nga pag binuo mo na yung mga association, they will make their own product. Yes. Out of coconut na pwede na lang i-display, ipakita na eto kami, meron na kami. And maganda pong balita. Si Tito Delphi Natal po, na isa sa ng PR, President Chapter, ay may nakipag-ugnayan sa kanya yung magpoproseso doon sa shared facilities na naghahanap ng 5,000 nuts na nyo para i-proseso dry run doon sa Buwak, sa Pawa, yung shared facility doon. So, nakikipag-ugnayan na po siya at hopefully ay maging successful yung dry run. Para lahat ng magnyog or lahat ng gusto magproseso ng nyog nila ay dadalhin doon. Opo. Kasi ang isa sa mga nakikita rin kasing problema sa Marinduque, before po kasi, kukwento ko lang, nung bata pa ako, yung stepfather ko, pag nagluto siya ng okra, matagal yung proseso niya, dahan-dahan. Hindi yung, pinapagalitan kami no, kapag ang dami naming apoy, gusto kasi namin maluto agad, mali po pala yun. Dapat dahan-dahan. Dahan-dahan pala talaga siya para makuha mo yung tamang luto and at the same time, mataas yung kalidad, mataas yung presyo. Ngayon po kasi, mga kabataan, parang second generation ng matatanda yung nagluluto ng kopra.
wala lang. Basta maluto lang nila. And So yung circular po na yon ay nagrereklamo gagawin niya sila. yun. Nagreklamo sila na bakit ang baba ng presyo? Kasi mababa yung kalidad. So with these shared facilities, Yes. hopefully po sana ay makatulong para Right. doon sa pagtaas ng kalidad ng kopra at at the same time pagtaas ng presyo ng kopras. Marami tayong isasama sa dasal at sa plan. Opo. Pagplanuhan natin yan, Ate Tess. Pero at sa ngayon, magpapasalamat kami sa iyong muling pagbabalik sa Senior City Kwentuhan dahil ikaw ay nag-share na naman ng iyong kaalaman, ng iyong karanasan, ng iyong mga pananaw para sa pagtulong natin na paunlarin ang coconut industry at ang kabuhayan ng mga coconut farmers. Yes po. So maraming salamat po, Ma'am Tess. Thank you. For now po, it's a see you again. Susunod pa. Feeling ko po ito po yung part 2 nung naganap po na inatinan niyo pong Coconut Right. Congress ng nakaraan. Opo. Kaya po maraming salamat po sa pag-unlock po ng aming imbitasyon at sa mga viewers po Lagi. natin. Yes po. Stay tuned naman po sa atin next Saturday for our another episode po na malalaman nyo na lang din po sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat Ate po. Tess. Maraming salamat po. Yes, At, and thank you po Andy, Na- kay Kakaroon po Sige. ako ng time na mag-share. Yes, po. of at course. kay Ma'am Tess po. Thank you Thank so you much. po. Gandang Sir gabi. Ed at Sir Gandang gabi po. Good evening. Bye-bye. Bye po. Gandang gabi.